Number 1, si Romualdez po ay hindi makapagpapalusot ng pondo kung ito po ay hindi kinukonsulta kay Marcos. Yan ang sultan din ninyo, mga taga-kongreso. Si Barsaga, Congressman Barsaga. Saludo ako sa inyo. Ay salud, Congressman. Sana dumami ang tribo mo dyan sa Kongreso. Sa ngayon, panawagan natin dahil hindi na ito malunasan ang problemang hinaharap ni Bongbong Marcos. Dapat na siyang policy. Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Pakinggan po natin, before po sa inyo, Sara All, dito muna ang dating loyalista sa panahon po ni Marcos. At ngayon ay kanya pong nakita ang katotohanan. Pakinggan po natin ang isa nating kapatid, tapos ikaw. Magandang tanghali sa atin lahat na nandito sa EDSA Israel, harap ng Robinson Gallery. Magandang hapon at mabuhay tayong lahat. Sana sabayan nyo kami rito sa pakikipaglaban natin sa bangag na presidente. Sa sindikato siyang pinuno sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Siya ang pinuno ng mga drug lord dito sa bansang Pilipinas. Siya mismo ang pumipirma ng trilyon salapi west ng mamamayang Pilipino para nakawin ng nasabing bangag na administrasyon na ito. Ako po nananawagan ng matiwasay. Nananawagan po kaming mamamayang Pilipino sa iyo, Bongbong Marcos, na sana magkusa kang bumaba. Kung ayaw nyo sapitin uli ang sinapit nyo noong 1986, kasama ako sa pagpapatansik sa inyo. Kami nila Boss Aquino ang nanda sa Welcome Rotonda. Ngayon, nakikiusap kami na bumaba ka ng matiwasay. Huwag nang abutin ng katulad noong 1986 na nangyari sa inyo. Dahil pagka hindi pa kayo bumaba sa pakiusap namin, mas masahol ang sasapitin nyo noon ngayon kaysa noon. Kami po nakikiusap ang mamamayang Pilipino na inyong inaapi, inyong pinagpapasasahan, kinagahasan nyo sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Muli po kaming nananawagan ang buong persa dyan sa Malacanang, lalong-lalo na kay Bongbong Adik Drug Lord Marcos. Bumaba ka ng matiwasay. Ikaw ang pinuno ng sindikato dito sa bansang Pilipinas. Pinapaikot mo ang mamamayang Pilipino, nilalaro nyo ang mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng inyong kasinungalingan na bukas makalawa ito asenso na at maunlad na ang bansang Pilipinas. Hindi mo kami mapagsisinungalingan sapagkat kami ang mamamayang Pilipino nakabantay at nakatutok sa iyong administrasyon pangag. Maraming salamat sa atin. At mabuhay tayong lahat. Nakikiusap po muli kami, Bongbong Marcos, sana bumaba ka ng matiwasay at huwag nang abutin katulad na nangyari sa inyo noong 1986. Pag nangyari yan ngayon, mas masahol ngayon kaysa noon. Maraming salamat sa ating lahat. Thank you, brother. Maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat. Ako, hindi ako sanay ng ganitong sitwasyon, subalit naawa na ako kay Tatay Digong. Dahil kinakampanya ko siya ng itaas ang mga sahod ng mga pulis at mga sundalo.
Bakit siya ngayon nakakulong sa ICC? Ito ang ano ko, ang malaking problema ngayon. Sana naman, sir, isipin naman ninyo ang kapakanan, kasi iniisip din namin na yung kusang loob namin na hindi maabot sa ganito, na bigla na lang halasin ng itong nandito sa paligid namin. Ito ang nagtataas ng sahod sa inyo, pati mga sundalo. Sana naman, sir, hindi ako namoy-boy pa kay Dukay ako naglagot. Sa Davao ako naglagot pa. Dagang salamat sa kanan. Magbabalik po tayo mamaya alas 5 ng hapon, ha. Magkakaroon tayo ng mapayapa ngunit matatag na panawagan ng pagkontina at panawagan ng mamamayang Pilipino na palayasin na at paalisin na sa poder ang punot dulo ng kriminal na pandarambong sa kabanang bayan at problema ng buong lipunan ngayon, si Marcos at si Romualdez. Ito na po ang huling bahagi muna ng ating umagang programang ito, at magkikita tayong muli dito along EDSA Ortigas mamayang alas 5 ng hapon. Take it away, Brad. Okay, magandang tanghali po sa ating lahat. Mas lalo na po sa ating mga kasamahan na nandito ngayon, lalo na po sa pamumunuan ng Robinson's Galleria, sa pagpapayag nila na tayo'y gumamit ng kanilang pasilidad upang mailabas ang ating sama ng loob sa ating mahal na gobyernong ito. At sa ating mga kasamahan ng mga media, maraming salamat, at sana sa pamamagitan ninyo ay may parating natin sa taong bayan ang tama at totoong balita na walang kinikilingan at talagang walang pinoprotektahan, kundi kung ano ang saloobin ng mamayang Pilipino ay iparating natin sa kanila. Ang una po na aking tutuliksain ay ang pumalit na Senate President, Senator Tito Soto, para po sa inyo itong talumpati kong ito. Una, takot ka ba kay Martin Romualdez? Naging sunod-sunuran ka. Tandaan mo, mas powerful ka kaysa kay Martin Romualdez. Bakit sumusunod ka sa kanya? At pinalitan ninyo ang abogado para sa Senate Blue Ribbon Committee. Pinalitan ng isang dating may kaso din na si Senator Ping Lacson. Bakit? Ayaw natin na lagay ng malinis na politiko sa ating pamahalaan. Gusto natin palagi mayroong pro-protekta sa mga politikong korap dyan na magnanakaw, na walang ginawa kundi lustayin ang pera ng taong bayan. Hindi na ba kayo naawa? Mas maraming mga mahihirap ngayon kaysa sa nakakaahon sa buhay. Sana naman gamitin ninyo ang pera ng gobyerno upang solusyonan ang problema ng ating bansa. Huwag na po natin hantayin na dumating ang panahon na magaya tayo sa nangyari sa Nepal ngayon. Kapag hinantay po natin yon, tandaan mo, Lisa Araneta, kawawa ka sa taong bayan. Romualdez, dapat magkaroon ka naman ng hiyong-hiya sa iyong sarili. Kusa ka na magbitiw bilang Speaker of the House. Kung talagang malinis ang iyong konsensya, magbitiw ka bilang Speaker of the House upang walang bahid, proteksyon ng pag-iimbestiga ng mga kasamahan mo sa Quadcom, ng mga kapwa mo, tulongges na congressman. Sa lahat po ng mga congressman ngayon na nandyan na nakaupo, bumaba naman kayo sa laylayan para makita ninyo ang tunay na buhay ng taong bayan. Huwag lang kayo umupo dyan sa inyong upuan na napakalamig, nagpakasasa sa pera ng taong bayan.
Mahiya naman po kayo sa mga nagdudugot pawis upang kumita ng kakarampot. At bago pa mapunta sa kanila ang kanilang mga sweldo, ay kaltas na ng inyong nanakawin na buwis ng taong bayan. Mahiya naman kayo, mga putang ina ninyo. Hindi ba kayo naawa? Actually, hindi lang po mura ang karapat-dapat sa kanila sa paglustay nila ng pera ng taong bayan. Ano ang nalalapat sa kanila? Dapat makulong sila ng habang buhay. Tama ang sinabi ni Tatay Digong. Nung kayo'y tumatakbong congressman, naka-G-Shock lang kayo. Nung nakaupo na kayo, naka-Rolex na kayo. Nung pumunta kayo ng Malacanang, naka-FX lang kayo. Paglabas ninyo, naka-BMW na kayo. Asan ang mga konsensya ninyo? Mahiya naman kayo sa mga ninanakaw ninyo. Hindi nyo pera yan. Sapagkat ang buhay natin dito sa ibabaw ay pansamantala lang. Ibalik ang pera ng taong bayan para sa taong bayan. Ikulong ang dapat managot. Ikulong si Martin Romualdez, si Marcos at si Saldico. Ipauwiin si Saldico at panagutin sa kanyang mga ninakaw sa taong bayan. Bring him home! Hindi ninyo pera yan. Kung talagang malinis ang inyong konsensya, bakit kayo nagtatago ngayon sa ibang bansa? Bumaba kayo at sagutin ninyo ang lahat ng paratang sa inyo. Kung talagang makakapal ang mukha ninyo, sige, magtago kayo, mga hindot kayo. So yun po, yun lang po muna. Maraming salamat at babalik at magkita-kita po tayo mamayang 5 PM dito sa Robinsons Galleria. Maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat. Yun. Mga kababayan, magpasalamat na rin tayo sa mga media at mga vloggers at lahat na nag-cover dito. Please come back 5 PM mamaya. We appreciate yung presence nyo dito ngayon. Mga kababayan, ang mga nagyupi na mga takip ng kasirola at kasirolang walang laman, sabay-sabay nating pahingayin kasabay ng panawagang Marcos Romualdez palayasin! 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 Maraming salamat mga kababayan! Dito na muna ang ating paunang pag-iingay. Magkikita tayo muli sa mapayapang pagtitipon alas 5 ng hapon along EDSA Ortigas. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Ang mga kasirola ay tipunin at ang inyong cute na mga placards ibalik na muna para magamit mamaya. Maraming salamat, mag-ingat ang lahat. Bye for now. Maraming salamat sa mga Ang gumagawa po ng mga discarding sindikato ay si Romualdez. At hindi pwedeng mangyari na yan na hindi alam ni Marcos. Nagkukonsultahan sila. Ang gumagawa ng batas upang ito ay maging operational si Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last 3 budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mangangamgam sa kaban ng bayan, ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas at pati ang mga kriminal na contractors na numbalik, sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag nating fear factor, yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang pangalawa, there is no certainty of conviction
na makikita ngayon na kahit magnakaw ka, pwede kang tumakas, magtago, kagaya ng ginagawa ngayon nila Saldico. Yan ang ating dahilan kung bakit lahat ng ito mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karahasan. People power na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, mapapadali po ang lahat ng ito. Kung tumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Ito ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the Armed Forces be their call of conscience. Ano po yun? That the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not the government either. Ibig sabihin po, mapapadali ito lahat kapag nanindigan ang AFP kasama ang PNP to withdraw support from the Commander-in-Chief that will render Marcos inutile, and therefore a transition of power as stated by the Constitution can take place. And then uhulihin natin si Marcos, si Romualdez at sila Saldico, papanagutin sila at bawiin ang ninakaw at dinambong na kayamanan. Sir, parang panawagan na rin ba yun ngayon yung pagpunta nyo dito sa AFP na tingnan na yung mga corruption at mag-withdraw na ng support? Yes, this is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Hindi po kutita ang gusto namin mangyari. Hindi din po mutiny, kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa Constitution? Article 2, Section 3. The Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interests of the people, but rather facilitates the crime of plunder, it is only proper for the AFP to stand by the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. And that is an urgent conscience call na kasama po ang paglawak ng protesta ng mamamayan. Sir, final na lang from my part. Nanawagan kayo na dagsa ang tao. Yung numbers nyo ngayon is not a disappointment knowing na, well, I agree with sir, hindi expecting the number. No? Hindi po kami apektado dyan because it's not on the number. It's on the purpose. Alam po natin na umiiral sa Pilipinas ang pag-aalangan sa taong bayan na muling magkaroon ng people power. There is an admitted, hindi natin inaamin pero umiiral, ang tinatawag na somehow people power fatigue. Pero hindi tayo naniniwala na habang buhay ay pagod sila na mag-people power. May hangganan po ito. Sa dinaanan ko pong buhay, may tinatawag na ebb and flow. Mayroon pong panahon na ang daloy ay tuloy-tuloy, may panahon po na tuyo. Ang panahong ito ay nagpapakita that we are on a fertile ground. Bagamat konti ang dumating ngayong umaga o sa susunod na mga araw, it does not follow na forever ay hindi lalabas ang tao bayan. Ang nagpapadaloy ng kasaysayan, nobody can predict a people power when it is going to take place. It will have a trigger situation. Hindi ko rin ma-predict yan, no? Ang nasamahan ko po na people power ay yung pagpapabagsak kay Erang bago ako mag-armado noon laban sa gobyerno ng mag-NPA po. Pero, nobody expected na ganun kabilis, 4 na buwan lang ang kay Erang. Ang kay Marcos, almost 20 years. So, hindi natin may tatakda kailan magigising ang tinatawag na national consciousness. But definitely, we are going towards it. Yan ang nararamdaman po namin na nakikita. The ground is fertile for the people to realize, after all, hindi mali ang magkaroon ng people power na mapayapa at may paninindigan, sapagkat ang aral ng 86 people power at ng 2001 na people power ay pwede nating halawan yon. Ano po yun? Kailangan mangibabaw ang good governance at ang real reforms ay isusunod natin. Otherwise, useless ang people power kung magpapalit-balikan lang ang mga magnanakaw sa gobyerno. Yan ang dahilan kung bakit may pag-aalangan ng taong bayan na magkaroon muli ng people power. We admit to that. Sir, pinapanawagan niyo po bumaba ito sa Pangulong Marcos. Sa tingin niyo po ba si Vicky Sara po ba niyo look forward niyo na pumalit sa kanyang supervision? Yeah, because we are on the side of the constitutional line of succession. Hindi tayo pwedeng manawagan ngayon ng revoke. The revoke can only be done kung yan ay magiging national consensus. But right now, the immediate solution is to remove Marcos and Romualdez and then have a leadership change and then reforms. Yeah, just like
sa panahon ni Gloria, ang mali doon, hindi nagtuloy-tuloy ang pagbabago. Kaya nagkakaroon ng doubts or ang so-called state of undeclared people power fatigue. But I do not believe that the people power fatigue is a permanent status. It is a temporary situation. If ever po si Vicky Sara, malaki po ba yung confidence or yung kumpiyansa po ba kayo na mas gaganda itong mismo po pupunta dito sa Of course, kasi nakita natin na hindi po siya kahit anong sabihin na ina-allege siya doon sa confidential fund ng mga anomalya, na clear siya ng Commission on Audit lahat. At malinaw naman po ang record ng mga Duterte. Hindi sila ang record na magnanakaw na pamilya. Hindi sila mandarambong. Kaya po nakita ng taong bayan kung paano nag-improve ang Davao. We are not yung parang hook, line, and sinker para sa mga Duterte. But right now, the constitutional line of power succession belongs to the Vice President. And nagkataon na si Sara Duterte yan, naniniwala tayo that she will become a ball. Dapat nga naghahanda na siya ng shadow government. last pag-inom? So, ano yung inaasahan namin yung Marami na mag-participate at mayroong mga tao na may mga nasa opisina pa. We hope na magtuloy-tuloy sila dito. But definitely, hindi po itong katapusan. Inuulit ko po, pwede ngayon ay 1, 2, 3, 4, 10 ang nandito. Pero pagkagising natin, ang buong lansangan ng buong Pilipinas, dumadagsa na ang taong bayan. It can happen. Maraming salamat po. Ako po si Ka Eric ng Bangon Sambayanan. Kasama ko dito na naunang ngayong araw si former Undersecretary Ben Lang. Salamat. Thank you po. Maraming salamat po. Mamaya, thank you. Okay. There. Dito na pala si Sir, oh. Mga polis, oh. Ha? Tatay Dari, Santiago. Alam mo, bayan, yung mga polis. Kami na ako naman grupo. Ako Nora Higel, OFW. Pumunta lang ako dito. Sino na yung 5-6? Ipaya ko na. It's still a private company. Manggo, ayaw na tumahan. Kasi may misay. Pumunta kami sa Paris, ayaw may misay. Hindi ko kaya palimutin na. Tawag ngayon, tayo.
Yung babae yung the mastermind of this corruption. Right? Wala nang investors na mag-invest sa atin because of the leadership of this country. Sino ba pagka sa kapitan ng barko, sino ang kapitan? Dapat siya ang nag-drive. Siya ang gumagabay. No? Pero pag lumubog na yung barko, siya pang unang umaalis sa barko at naiiwan yung mga passenger at mga tao. Ako'y OFW. Pinahalimbawa ko lang kasi ako'y seawoman. So, what I'm saying, itong nangyayari sa ating gobyerno, hindi ko ako galit. Ganito lang boses ko. Gusto ko lang sabihin na I'm a taxpayer. No? One of the taxpayer of this country for many years. So, in this time, dapat nakikita na natin mga big flagship ng Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, gusto ko lang po komentuhan ang kanyang birthday wish. Sabi mo, Pangulong Bongbong, ang wish mo sa mga Pilipino, wala nang magugutom ng mga Pilipino. Hindi realidad yan, Pangulo. Marami pong nagugutom ng mga Pilipino. Marami pong mga walang trabaho. Marami pong mga Pilipino hindi nararating ang tulong sa mga kabundukan, sa mga probinsya. Malayo sila sa syudad. Yun pong realidad. Kasi po di po kayo nakaranas ng nagugutom, kumakalam na sikmura ng mga Pilipino. Ito po ay komento ko lang bilang isang OFW, bilang isang Pilipino, bilang isang political vlogger, no? And this is not talking about, not all about that we are Duterte supporter. We are Filipino, what I'm saying, diba? Ha? Sa lahat ng mga Pilipino, sa lahat ng mga nagsasubscribe sa mga vlogger na to, you all know ano ang nangyayari, no? Kailangan ka pa magsasalita na walang ano na mangyayari sa bansa natin, no? What will happen to our country? Too much corruption, diba? Nakayahiya tayo, guys. Ang ating bansa ay kayahiya dahil may isang investors, isang Korean president ng South Korea, he declined his help in this government. Why? Because wala na nagtitiwala sa leadership ng ating Pangulong Bongbong.
Hindi ako galit kay Pangulong Bongbong. Actually, sinusuportahan ko nga yung mga sinasabi niya eh. Pero dapat sana makatotohanan. Realidad lang, hindi yung nagsasalita ka, iba yung action mo. Magkaiba po yung mahal na Pangulo. Mahal ka namin, binoto nga kita eh. Dahil ako isang Duterte, nagtiwala ako sa'yo, kinampanya kita, halos ayaw sa akin ng pamilya ko dahil sa'yo. Pero dahil ibang pamamalakad mo, I decline my support to you. Because I'm a Filipino, I'm a mother, I'm an OFW. Mahal ko Pilipinas, mahal ko mga Pilipino. Dahil may mga anak ako, ano yung future ng mga anak nyo? Anong dadatnan nila? Wala na, di ba? Ha? Dito sa social media, hindi pwedeng sa social media lang kayo. This is the ground. You have to come here. No, hindi lang tayo nagsasalita sa SOCMED. You have to indulge yourself. Not only social media. Okay, social media, talak ka ng talak dyan. Dito ka, pumunta ka dito at pahayag mo sa loobin mo. Mga kababayan, this is a peaceful rally. Na, hindi to yung mga tulad ng mga galawang mga kaliwa na nakikita nyo sa SOCMED. Sila yung mga bayaran, sila yung naninira, nananak nito mga kapulisan. Yung nakikita nyo naman ang difference, mga kababayan. So, nandito ako ngayon dahil gusto ko sumuporta sa mga kapwa, mga Pilipino, sa mga vloggers na ito nandito. Hindi sila bayaran, binabayaran sila ng mga YouTube, no? Wala kaming benefit dito. The only thing we know is we love our country. That's why we are here. We want to give support to all of you, sino nag-organize nito. Diba? Pumunta kayo dito if you have time. Hindi kami namimilit, pero if you are a Filipino, you have to come here, express your anong nasa loobin mo dahil sobra na yung korupsyon. Imagine mo yung tax mo, yung pera mo, saan napupunta? Diba? Kunting ulan, kunting baha, kunting bagyo, baha lahat. Imagine mo, yung investigation ng SOR, they're not really, yung hindi sila makatotohanan. Diba? Ang baha ay nasa Luzon. Why you have to go to Davao? Why you have to go to Davao? For what? Dahil ida-divert nyo na naman ang issue sa mga Duterte. Tigilan nyo na ang investigation na yan because it is not worth it. We're not believing in you. Gusto nyo lang paniwala ng gusto nyo, hindi yung para sa Pilipino. Kasi meron kayong pinaprotektahan. Sino pinaprotektahan nyo? Sino? Alam namin yan. Si Martin Romualdez. Why? Why? Why Mr. Bongbong Marcos? Why President Bongbong? Hindi mo binabanggit ang iyong pinsan. We just want to ask you. Mainit na. Dito tayo. Why President Bongbong? Why you don't mention your cousin? Every time you have an interview to the mainstream media, and then what you want or not Filipino, ordinary Filipino, citizen, but this one ask you, every time you have an interview to the